Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod po tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon po ay ika-8 linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Eugene Castilla Jr. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa may taasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Hinihikayat tayo ni Sirach na maging maninahon sa pananalita, sapagkat ito ay sukatan ng tunay na pagkatao. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayo ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoo kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro, kahoy sa Libano,
lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na lakang lulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid, dumis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang tagumpay ni Kristo ay para sa kanilang kaligtasan, kaya dapat silang umayon sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang paggawa para sa Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga.
sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawab. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po mga kapatid. Marahil sa panahon natin ngayon ay hindi welcome o katanggap-tanggap kapag tayo ay pinupuna o di kaya ay pinapansin dahil nais nilang tayo ay ituwid, iwasto upang tayo maging mabuting tao. Dahil ang ating pakiramdam ay tayo ay pinakikialaman. At ang isang reaksyon natin, lupus talking. Sa madaling sabi, meron tayong salawikain, di ba? Bago mo linisin ang dungis ng iba, hugasan mo muna ang dungis sa iyong mukha. Pag tingnan mo muna, magsalamin ka, at tingnan ang iyong sarili bago ka mauna, bago ka mamansin, at bago mo pintasan ang ibang tao. So, meron tayong mga kapintasan, at ang iba ay, ang kapintasan na yan, ay nadi-discriminate tayo, o tayo ay pinapahiya, o public shame, lalo na sa social media. Maging ang mga leader natin, mga pinuno ng sambayanan, ng bayan, tumatahimik na lamang dahil baka sabihin sila ay self-righteous. O ano po yung self-righteous? Hindi kayo judgmental, mapanghusga. Diba? Mayroon tayong ganong reaksyon. Masyado kang judgmental, mapanghusga. Akala mo ikaw ay matuwid. Ayaw natin pagsabihan ng ganon, diba? Marahil sa tagpong ito ng Ebanghelyo, si Kristo ay nagbibigay ng fraternal correction. Ibig sabihin po noon, gusto niyang i-correct, itama, bilang isang kapatid. Diba? Kapag mahal mo ang iyong kapatid, pagsasabihan mo siya sa isang maayos na pamamaraan, sa isang healthy na pamamaraan upang siya ay maging maayos. Fraternal correction. Pagtutuwid bilang isang kapatid. Hindi upang i-discriminate, hindi upang ipahiya, kundi mahal ka, kaya ikaw ay pinagsasabihan. Yun ang ginawa ni Jesus marahil sa mga Pariseyo. Dahil ang mga Pariseyo po ay nagmimistulang malinis. Gusto nilang sila ay palampakan. Nagpapakita sila ng pang-ibabaw lamang, mapag-ibabaw, superficial, na sila ay tumatayong mabuti, maganda, at kanais-nais, subalit sa kaibuturan ng kanilang puso ay lubhang mapagsamantala ang kanilang motivation. Ang kanilang nasa ilalim ng kanilang puso ay paniniin o pang-aapin. Sa halip na mailapit sa Diyos ang kapwa ay hindi. Okay. Meron naman dito sa ating Ebanghelyo, walang mabuting punong kahoy na namumuga ng masama. Kapag mabuti ang punong kahoy, mamubug na siya ng mabuti. Ang relasyon po natin sa Diyos, sabi niya, I am the vine, you are the branches. Tayo ay karugtong ni Jesus. Nakaugat tayo kay Jesus. Kumbaga sa puno, ang kaugat. Ibig sabihin, kung siya ang puno, tayo ang sanga, at ang bunga natin ay maganda dahil nakaugat tayo sa Panginoon. Ganon din ang ating pananampalataya. Dapat nakaugat. Kung nakaugat sa Panginoon, ibig sabihin ang ating binibigkas, ang ating kinikilos, ang ginagawa ng ating mga kamay, mga paa, ng ating katawan ay tugma. Alay, tugma sa ating conviction
ano po yung conviction, yung ating pinaniniwalaan. Ano yung pinaniniwalaan natin? Profession of faith. Ang ating pananampalataya na ang Diyos ay tagapagligtas, na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay mapagmahal. Yun ang conviction natin. Kaya, maaari natin itong i-propagate at maaari mahawa ang ibang tao sa ganitong conviction dahil nakikita nila sa atin. So, sa Tagalog, ito yung saksi, witnessing. Kaya tayo ay mga saksi dito sa mundong ibabaw, mga saksi ng Diyos, mga saksi ng Panginoon, sa mga taong, para sa mga taong hindi pa naniniwala sa Diyos, o di kaya ay walang Diyos. Tayo ang nagpapatotoo, tayo ang nagpapatunay na ang Diyos ay totoo. Tayo bilang binyagan at mga Kristiyano. Kaya nga sabi sa ating Ebanghelyo ngayon, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? So kung gusto nating maging taga-akay tayo, kinakailangan nating magkaroon ng malinaw na mata, hindi tayo bulag, upang hindi tayo mahulog sa hukay kasama na ang ating inaakay. Meron tayong tinatawag na good example at bad example. Tingnan nyo ang inyong sarili. Good example ba kayo? O bad example ba kayo? Meron kasabihan na naman, ang mali ay nagiging tama sa mata ng isang bata kung ito ay ginagawa ng mas nakatatanda. Diba? Kaya dapat 2 steps ahead ka sa iyong inaakay. Ang nakikita ng bata na mali ay nagiging tama dahil yung nakikita niya sa nakatatanda, sa kanyang mga magulang, sa loob ng bahay. Kung ang mga mag-asawa ay nag-aaway-away, normal pala ito, tama pala ito. Diba? So, kaya dapat huwag tayong pagikulang, magkaroon tayo ng malino na paningin, upang maakay natin ang ating kapwa, ang ibang tao, lalo na yung mga taong nasa ating subordinates, ibig sabihin, nakapailalim sa ating kapangyarihan. Ikaw ay nanay at tatay, nakapailalim ang iyong mga anak sa iyo, ibig sabihin, under your accountability and responsibility, meron kang obligasyon na akayin ang iyong pamilya sa tama. Kung ikaw ay pinuno ng bayan, meron kang obligasyon na akayin ang iyong mga nasasakupan sa tama, ang iyong malasakit, ang iyong care, ang iyong respect, ay kinakailangan makita at maramdaman. Gayon din sa ating mga religious leaders, mga pinunong religyoso, sa mga preachers, mga teachers, tagaturo ng salita ng Diyos, hindi lamang sa bibig, kundi nakikita sa gawa at nakabaon, nakaugat sa kanyang pananampalataya sa kanyang puso. So, ang lesson natin ngayon ay tungkol sa integrity, pagiging totoo, integrity, kawastuhan, katinuan, na ang iyong sinasabi ay hindi hiwalay sa iyong ginagawa at ang iyong ginagawa ay nakaugat sa iyong pinaninindigang prinsipyo. And what is that? That we are children of God. Ang ating prinsipyo ng Diyos ang tagapagligtas. Ang ating prinsipyo tungo sa katotohanan, tungo sa pag-ibig, tungo sa kapayapaan, tungo sa pagpapatawad, yan ang ating pinaninindigang morals, mga values sa buhay. Kaya sa ating pagdiriwang, sa patuloy ng misa, tingin natin ang lakas sa Diyos upang mapanindigan natin ang pananampalataya at maakay natin ang kapwa patungo sa Diyos. Pahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos. Na may gawa ng langit at lupa. Wala ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob namin kaming dumudulog. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang mga lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa, sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng puso mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
upang ang pag-aari natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tapos ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat iaalay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, nagpapuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang tumahan ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananalipan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniliwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpalugay sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasalin ng aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Prayer for the healing of Pope Francis. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhod sa iyo at hinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suportahan mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Pinagkakatiwala namin si Pope Francis na iyong mapaghilong na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse, at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yung daw may birthday, magpa-blessing daw kayo. Punta daw kayo sa harapan. May the Lord in His love and mercy cherish and reinforce you with His blessing, these your servants. Celebrating the day of their birth, may they have many more happy years, all of them pleasing to you through Christ our Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos ang mga tanak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayon kayong taglayan ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.